Isang malaking truck ang hinahabol ng 4 na kotse na may sakay ng mga hero. Nakita ni Rocklock si Spinner sa truck kaya aatake ang kasama niya ngunit ginitgit sila ng villain. Ang blue car ay ginitgit din at sumabog ito. Nagpatuloy sila sa paghabol sa truck habang pinagbabaril ito, ngunit inatake sila ni Dobby ng blue flame kaya pinatigas ni Rocklock ang kotse, at ang white car ay dumaan sa pader at nagtungo sa harap ng truck saka umatake ito ng kuryente pero binunggo lang sila at nahulog ang babae. Si Mr. Compress ay nagpalabas ng malaking steel gate kaya tumambling ang isa pang kotse at sumabog. Nakakyat naman ang isa pang hero ngunit sinunog lang siya ni Dobby. Sakay pala ng truck ang isang test subject. Samantala nag-aabang pala sila Endeavor sa harapan. Kaya umatake ng malakas na blue flame si Dobby na tinapatan naman ni Endeavor ng apoy nito. Naghanda ang number 1 hero na harapin ang malaking truck kaya nagpalabas ng napakalakas na apoy nang muling umatake si Dobby pero tinalo ito ng mas malakas na kapangyarihan ni Endeavor hanggang sa masunog ang truck at saka nahulog sa bangin. Pagbaba ay nandoon na pala si Hawks na nalamang mga clone lang pala ni Twice ang sakay nito, ngunit sa loob ay nakitang mukhang nakatakas na ang sinusubukang i-transport ng mga villain. Samantala isang lalaki na pinag-eksperimentohan ang nakabalik sa kanyang crew. Saka sinabi ni Nine na tagumpay ang operasyon sa kanya. Sa isla ng Nabo ay mapayapang namumuhay ang mga tao, kung saan nagsisilbing lifeguard sila Tentacle sa beach kaya agad na lumangoy si Froppy at niligtas ang bata gamit ang dila, saka kinuha ito ni Sato pero naiyak ang bata dahil nakakatakot ang mukha. Nagtulong din sila Tokoyami at Zero upang magbabala sa off-limits area. Nanghingi naman ng yelo ang matanda kaya gumawa si Shoto ng marami nito. Samantala sa malayo ay nagmamasid ang dalawang bata. Sa isang gusali ay nandoon ang UA Hero Agency. Nang may tumawag sa kanilang may nawawala daw isang bata. Ayaw kumilos ni Bakugo kaya si Kirishima na daw ang gagawa, ngunit mas mapapadali ang paghahanap kung si Jiro ang magpupunta at sasama din daw si Ezuko. Gumamit sila ng salbabida upang makasabit sila Uraraka at Jiro kay Deku nang sa ganon ay mabilis silang makapunta sa lokasyon. Nakaraang buwan ay nakipag-meeting ang Hero Public Safety Commission sa principal kasama si All Might. Dahil dito ay sinabi ni Aizawa na ipapadala daw nila ang buong Class 1A sa Nabo Island upang doon magsanay na maging mga hero na nagustuhan ng buong klase. Ngunit dagdag pa ng sensei na ang rule ay hindi sila pwedeng humingi ng tulong sa mga pro. Kaya ngayon ay nagpapatrol si Tokoyami sa Nabo Island. At ginagampanan ng lahat ang kanilang mga tungkulin bilang mga hero sa maliit man o malaking mga bagay gamit ang mga kakayahan. Nahanap na rin ni Deku si Katsuma. Pero dumating ang ate nitong si Maoro na nagagalit dahil kanina niya pa daw nahanap ang kapatid kaya walang kwenta daw talaga ang mga hero. Nag-iisip naman si All Might kung ayos lang ba ang mga estudyante nila sa Nabo Island. Giit ni Aizawa na wala naman krimen sa nasabing isla. Pagod na pagod ang mga hero dahil sa dami ng ginawang trabaho. Giit ni Mineta na si Bakugo ay ayaw umalis sa base nila. Sagot nitong nagbabantay daw kasi siya. Kalaunan ay dumating ang mga residente na may dalang maraming masasarap na pagkain bilang pasasalamat sa lahat ng naitulong nila kaya nabusog talaga sila. Nang maliligo na sila Kaminari ay si Bakugo ang pinapagbantay nila dahil wala pa itong nagagawang misyon. Samantala si Deku ay patuloy ang pag-iensayo upang mas magamit niya pa ang mas malakas na kakayahan ng One for All. Nang dumating si Kachan ay sinabi nitong naiinip na siya sa kanilang muling pagtutuos. Giit ng bida na magsasanay pa siya dahil hindi siya magpapatalo. Dumating si Katsuma na sinabing may nakita siyang villain kaya agad na ginanahan si Bakugo. Sa Hero Public Safety ay pinag-uusapan nila ang mga insidenteng may nawawala ng mga quirk at pinaghihinalaan nilang ang League of Villains ang nasa likod nito. Giit ni Hawks na baka merong may kakayahan na magnakaw ng mga quirk na katulad ng kay All for One kaya mag-iimbestiga daw siya. Samantala ang League of Villains ay hindi din pala alam kung ano ang nasa loob ng cargo dahil ayaw talagang sabihin sa kanila ng doktor. Sa Kyushu region kung nasaan ang ama ng dalawang bata ay biglang may dumating na sinuntok ang sasakyan niya. Saka dumating si Nine at kinuha ang quirk ng lalaki na cell manipulation upang mag-regenerate ang katawan. Tapos sinubukan niya ang quirk na kidlat na puminsala sa buong syudad kaya natuwa ang mga crew nito dahil sa wakas ay makakamtan na nila ang minimithi, subalit nakaramdam pa rin ng sakit si Nine dahil hindi pala compatible sa blood type niya ang nakuhang quirk. Kaya pinagbalakan din nilang kunin ang quirk ng anak nito. Nagmamadali sila Kachan at Azuko sa tinuturo ng bata. Nang makita ang isang malaking halimaw na agad na inatake ni Bakugo. Subalit nang malaman na isa lang itong ilusyon ay hindi na siya umilag. Saka nagpasabog si Bakugo at lumabas ang may kagagawan nitong si Maoro. Inis na inis si Kachan dahil sa panloloko ng mga bata kaya pinigilan siya ni Deku upang makatakas ang mga ito. Sa kabila nito ay nais palang maging hero ni Katsuma pero tutol dito ang ate niya dahil mapanganib. Mas gugustuhin pa daw ni Maoro na maging katulad si Katsuma ng kanilang ama na palagi silang pinoprotektahan. Kinabukasan ay makikita ang malaking pinsala at ang isang biktimang nasa ospital. Iniisip ni Hawks na pagnanakaw talaga ng quirk ang pakay ng suspect. Kinabukasan paglabas ng bida ay nakita niya ulit si Katsuma dahil nais palang humingi ng tawad nito saka sinabing galit daw kasi ang ate niya sa mga hero. Naisip naman ni Deku na nag-aalala lang ang ate nito kay Katsuma katulad ng pag-aalala sa kanya ng kanyang
kanyang ina. Habang nakikinig si Bakugo sa itaas ay nagkwentuhan ng dalawa tungkol sa mga hero saka nagkasundo na gagawin nila ang lahat. Nang mapadaan ng isang ginang ay sinabi nitong patay na daw ang ina ng dalawang bata at ang ama nila ay nagtatrabaho sa malayo. Pagbalik ni Katsuma sa kanyang ate ay biglang may dumating na malaking barko at sumalpok ito sa kanilang pampang. At sa utos ni Nine ay pinasabog ni Slice ang lahat ng mga barko na nandoon para walang makatakas. Naisip ng mga bata na tawagin ng mga hero. Nakatanggap si Kacha ng tawag mula sa bata pero hindi na ito naniniwala kaya kinuha ni Deco ang telepono. Si Chimera naman winasak ang signal tower upang maputol ang komunikasyon habang si Deco ay patungo sa pampang. Samantala sa bayan ay may mga pagyanig dahil kay Mommy kaya nagtungo agad sila Mineta at inatake agad ni Aoyama ng laser ang mga ito. Ngunit binalot lang ni Mommy ang mga bagay at pinasugod ang mga ito sa kanila kaya umatake na rin ang umatake ang mga hero. Saka nalaman ni Hagakure na wala silang signal. Tinutulungan nila Ojiro, Shoji at Froppy ang mga tao na mag-evacuate saka inatake ni Ojiro si Chimera pero matibay ito. Naghagis si Chimera ng malalaking mga bato mabuti ay nailigtas siya ni Tokoyami na sumugod din sa villain pero isang suntok lang siya nito. Dumating ang isang lalaki na nagsumbong na merong mga villain. Dumating na rin si Tokoyami para sabihin ang sitwasyon. Kaya pinag-utos ni Lida na gumawa sila ng mga grupo para sa iba't ibang mga lugar. Nakita ni Deco na totoo ngang may dumating na mga villain pero wala siyang signal saka tumakbo siya para siguruhing ligtas ang mga bata. Patuloy sa pakikipaglaban sila Aoyama pero nasa limitasyon na sila. Mabuti na lang ay sumabog ang mga ito dahil dumating si Bakugo, sinuntok din ni Kirishima ang isa, tapos ginamit din ni Kaminari ang kanyang kuryente. Dumating din sila Yao Momo na tinulungan ng mga kasama saka ang tatlo ay nagpaiwan para makipaglaban, subalit nahuli ng kalaban si Kochan. Kaya kukontrolin daw siya ni Mommy para patayin ang mga kaibigan. Dahil sa suntok ni Chimera ay tumalsik din si Ojiro. Pati si Shoji ay wala din kwenta para sa villain kaya napilitan si Lida na umatake para iligtas ito, saka umatake na rin sila Shoto at Zero upang mahuli ang kalaban. Dinala ni Tokoyami si Sato upang suntukin ang villain pero nakatakas ito at sinuntok si Sugar Rush na tumalsik sa bato. Nagtungo ang dalawang bata sa kanilang bahay subalit bigla itong sumabog dahil nandun na pala si Nine para sa quirk ni Katsuma na cellular activation para sa Bina blood type. Mabuti na lang ay nailigtas sila ni Deco. Saka bumalik ang bida para atakihin ito ngunit merong air wall si Nine na ginawang shield. Tapos tinira din siya ng mga laser beam kaya nagtaka ang bida kung bakit dalawa ang quirk nito. Ipinangatake ni Mommy si Bakugo. Saka nahuli na rin nito sila Kaminari at Kirishima. Subalit pinasabog ni Kacha ng sariling sandata upang makatakas siya sa Mommy kaya inatake siya pero pinapasabog niya lang ang mga ito, saka ginamit ang bilis hanggang sa masuntok sa pagmumukha ang villain, saka siya gumamit ng maximum output na siyang tumalo kay Mommy. Pero agad din siyang umalis para maghanap pa ng villain. Iniligtas ni Zero si Shoto kay Chimera. Saka sabay na umatake sila Tokoyami at Lida ngunit hindi pa rin ito umubra kaya nakipagtagisan ng apoy ang villain kay Todoroki ngunit mas malakas ang apoy ng kalaban. Si Deco naman ay gumamit ng air cannon kaso walang talab sa shield. Tapos siya naman ang inatake ng laser na tinamaan sa pisngi. Kaya gumamit na siya ng full cowling na nakita ng kalaban na mas lumakas. At nang umatake ang bida ay yumanig ng napakalakas sa gubat subalit hindi pa rin ito umubra sa shield. Ngunit sinubukang higupin ni Nine ang one for all. Kaso hindi ito compatible sa kanyang katawan dahil dito ay pinatalsik niya na lang ang bida. Pinuntahan siya ng dalawang bata ngunit tinamaan na ng laser sa katawan ang bida. Dahil dito ay gumawa si Maoro ng isang napakalaking imahe ni Deco para malaman ang kanilang lokasyon kaya agad na dumating si Bakugo. Muli itong sumugod at umiwas sa mga laser pero napatalsik siya ng air wall. Saka sinabi ni Deco na parang katulad ni All for One ang kalaban. Sa muling pagsugod ni Kachan ay ginamit na naman niya ang bilis para makaiwas at mahuli si Nine, subalit naglabas naman ito ng Hydra mula sa likod na binalibag siya sa lupa. Ngunit pinasabog niya pa ang kalaban na gumamit naman ng shield. Saka umatake si Deco kaya ginamit na ni Nine ang napakalakas niyang kidlat sa dalawa. Dahil dito ay naglaho din ng kuryente sa buong isla. Kaya naman balak na ni Nine na kunin ang quirk ni Katsuma. Subalit ayaw siyang tigilan ng dalawa kaya pinasabog ang mga ito. Kaso nasobrahan si Nine sa paggamit ng quirk nang dumating si Slice para tulungan ng captain at para kunin din ang mga bata. Mabuti na lang ay dumating ang napakaraming uwak saka kinuha ni Shoji ang mga bata. Ang dalawa naman ay kinuha nila Uraraka at Froppy. Saka gumamit si Slice ng flare at nang makita ito ni Chimera ay umuwi na rin siya. Ang isang malaking gusali muna ang nagsilbing tahanan ng mga tao sa isla sa pangangalaga ng mga hero. Samantala
si Mommy ay ikinulong nila. Hindi pa rin nagigising sila Deku at Bakugo dahil sa mga pinsala ng katawan. Nang dumating ang dalawang bata upang tumulong gamit ang cell activation quirk ni Katsumo. Samantala si Nine ay kailangan na talaga ng quirk ni Katsumo upang maiwasan ng matinding side effect ng kanyang mga quirk. Dahil pumayag pala itong gawin siyang test subject ng isang evil doctor upang maging katulad ni All for One. Sa wakas ay napagaling na ni Katsumo ang dalawa. Sinabi ni Yaoyo na nagpadala na siya ng drone upang humingi ng tulong pero matatagalan pa ito. Nang pumasok sila Katsumo at sinabing nais ng villain ng kanyang quirk kaya iaalay niya na lang daw ang sarili subalit tutol si Deku dito dahil sa quirk ni Katsumo ay mabilis silang naka-recover ni Bakugo. Kaya nagkasundo ang lahat na gagawin ng makakaya para matalo ang mga villain. Nagplano sila Deku na gamitin ang maliit na isla upang paghiwalayin ang mga kalaban. Dahil kailangan lang nilang pagurin si Nine upang manghina ito. Ang mga tao naman ay itinago nila sa isang liblib na lugar. Nag-abang sila hanggang sa sumikat ang araw. Hanggang sa dumating na nga ang tatlong villain. Kaya sa pangunguna ni Yaoyo ay inatake na ni Aoyama ng malakas na laser nito ang tatlo para sa plano. Saka ginamit ni Yaoyo ang malaking cannon upang tuluyang paghiwalayin ang mga ito. Saka ginamit nila Zero at Uraraka ang mga nakahandang mga bato kay Nine na pinagtitira lang nito ng laser. Subalit napakarami pang bato ang paparating sa villain. Sa ibaba ay pinutol ni Ishido ang mga spikes ngunit inatake din siya ni Slice. Saka dumating si Dark Shadow at sinabi ni Tokoyami na siya na ang bahala. Si Chimera naman ay dinala ni Froppy sa tubig saka ginawang yelo ni Todoroki ang buong waterfalls para matrap ang kalaban. Pero nakatakas pa rin ito mula sa makapal na yelo kaya naghanda sa labanan ang mga hero subalit nag-transform si Chimera habang pinagtitira naman ng laser ni Nine ang mga bato. Saka inihulog ni Uraraka ang marami pang bato sa itaas kaso nakaligtas pa rin sa pamamagitan ng kanyang laser at shield. Hanggang sa sila Zero at Uraraka ang tinamaan ng mga bato na mula kay Nine. Subalit nailigtas pa rin ni Zero ang dalaga mula sa villain saka nagtungo sa inihandang napakaraming bato at buong lakas na tinanggal ni Uraraka ang mga kahoy upang gumulong ang mga bato saka siya niligtas ni Zero. Dahil sa dami ay hindi umubra ang mga laser at shield ni Nine. Tapos pinagbabato ni Mineta ng ubas ang mga bato upang tuluyang makulong sa ilalim nito ang kalaban. Subalit bigla naman itong sumabog ng malakas dahil wala pala itong kwenta para kay Nine. At nasalag din nito ang atake ni Aoyama mula sa likod. Kaya tatapusin na nito sila Uraraka nang dumating naman si Kachan na pinasabog ito pero nakagamit na naman ng shield. Nagpatuloy sa pag-atake si Kachan saka umatake si Deku ng napakalakas na sipa sa shield nito, ngunit napatalsik lang siya ni Nine kaya kinuha ni Kachan at inihagis ng napakalakas kaya napaatras nila si Nine na binalot ng shield ang katawan. Samantala sa ibaba ay hirap na hirap din si Tokoyami kay Slice. Nagawang maluso ng asido ang buhok ni Slice pero inatake pa rin sila nito ng napakaraming tinik hanggang sa tamaan si Ishido at mahulog ito. Nagalit si Tokoyami kaya nagwala na naman si Dark Shadow at wala nang magawa si Slice. Subalit gumuho ang lupa kaya natalo si Dark Shadow ng liwanag. Nang mapansin ni Deku ang pagguho sa malayo ay muntik na siyang tamaan ng laser. Umatake si Lida ngunit itinapon lang siya ni Chimera. Si Red Riot ay inihagis lang din ito saka kinalaban niya ang apoy ni Todoroki kaya gumamit naman ito ng yelo na agad niyang nawasak. Subalit naramdaman na ni Chimera ang pinsala dahil sa paulit-ulit na pag-atake ng mga hero habang may toxic mucus ni Froppy. Ngunit nagsimulang mag-transform ang villain tapos naglabas ito ng napakalakas na laser beam na kahit ang yelo ni Shoto ay hindi ito mapigilan saka sinunog nito ang buong paligid. Walang tigil ang pag-atake ni Nine ng mga laser hanggang sa tamaan din si Kachan sa pisngi. Ngunit pinigilan siya ni Zero pero pinatalsik lang siya nito ng malayo. Sumugod din si Uraraka kaso inatake naman ito ng Hydra at itinapon na iniligtas naman ni Deku. Sabay nilang pinagtitira ni Kachan ng Hydra ngunit naging dalawa ito tapos pinatalsik sila sa pader at labis na nasaktan. Sa kamuling pinasugod ni Nine ng mga Hydra, mabuti na lang ay umabot na naman sa limitasyon ng villain. Samantala patuloy sa pagwawala si Chimera gamit ang laser beam kaya tumakas na lang ang apat. Nagpakita si Lida upang ma-distract ang kalaban na walang tigil siyang inatake. Magkasamang sumugod ang dalawa at nagpatigas ng sobra si Kirishima, saka ginamit siyang shield ni Shoto at tiniis ang napakalakas na atake ni Chimera. Pagkatapos nito ay nakalapit na rin sa wakas si Shoto kaya pinigilan ni Froppy ang kamay nito, ang buntot naman ay pinigilan ni Lida. Dahil dito ay nagawa ni Lida atakihin ang bunganga ng kanyang yelo ngunit pinaghampas sila Lida at Froppy. Pero itinuloy lang niya ang pag-atake hanggang sa tuluyan ng maging yelo ang buong katawan ng villain, ngunit wala na rin silang lakas. Naisamantalahin ng dalawa ang pagkakataon ngunit nakapag-inject na si Nine ng gamot kaya nakontrol na naman ang kanyang sarili saka gumamit na naman ito ng napakalakas na kidlat patungo sa kanila na nagpayanig sa buong paligid.
Dahil dito ay inisip ng mga bata na patay na ang dalawa. Nakausap ni Hawks ang tatay nila Katsuma tungkol sa quirk nitong pakay ng villain kaya maaaring maging target din nito ang kanyang mga anak, saka nabalitaan niyang may emergency message mula sa Naboo Island kaya pinag-utos na magsumbong sa UA at magpadala ng rescue team. Tumakas naman si Shoji saka nagpaiwan ang dalawa. Saka inatake ni Jiro ang tulay, ang kabila naman ay winasak din ni Ojiro upang mahulog ito pero pareho naman silang inatake ng Hydra. Sunod ay pinagtitira nito si Shoji ng mga laser kaya nabitiwan ng dalawa, tapos pinigilan rin ni Nine ang atake ni Jiro. Saka sumugod sila Ojiro at Shoji ngunit hindi umubra sa airwall ng kalaban. Nanghihina na rin si Nine, saka nais ipagtanggol ni Maoro ang kapatid ngunit banihag siya nito at sinabing papatayin kung hindi lalapit si Katsuma kaya napasugod na lang ang bata. Ngunit bago ito makuha ay dumating si Deku para iligtas ito. Saka sinalo ni Kachan si Maoro. Muling sumugod ang dalawa sa shield nito hanggang sa mapatalsik si Nine. Saka sinabing ginamit nila si Kaminari bilang ground. Nagpatuloy sa pagsugod at pag-atake si Bakugo nang magpalakas na naman ito ng mga Hydra na siyang pinagtatapos naman ni Deku, tapos umatake si Bakugo ng napakalakas sa kalaban. Ngunit tuluyan ng pinalabas ni Nine ang mas malakas niyang kapangyarihan na tila isang delubyong flaming tornado. Dahil dito ay nag-alala si Deku sa kalagayan ng mga taong nagtatago dahil hindi rin tumitigil ang mga pagkidlat. Ginamit na ng bida ang 100% ng One for All, saka sila sumugod ni Bakugo at sinuntok niya ito ng Detroit Smash. Si Bakugo naman ay gumamit ng Howitzer Impact. At dahil sa matinding sakuna ay nawasak ang costume ng bida, pati si Bakugo ay nawasak din ang costume. Kalaunan ay natalo sila ng kapangyarihan nito at tinangay ng tornado. Saka muntik na ring mahulugan ng mga bato ang dalawang bata. Samantala natatakot na ang mga tao at dahil sa mga pagyanig ay nasaraduhan ang daanan. Sa kabila nito ay pilit pa ring bumabangon ang dalawa. Giit ni Nine na sa bagong mundo na kanyang gagawin ay ang mga malalakas lang ang maghahari. Muli silang nilamon ng mga Hydra at isinubsob sila sa mga bato. Sa kabila nito ay hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa, hanggang sa marinig nila ang iyak ng dalawang batang naniniwala sa mga hero. Kaya naisip ni Deku na meron pang paraan, kung saan napilitan ng bida na ipasa ang One for All kay Bakugo upang dalawa na silang makagamit ng One for All sa laban na ito. Saka nag-super science na si Deku at ganoon na din si Bakugo. Tapos muling pinalakas ni Nine ang flaming tornado kaya tila katapusan na ng mundo. Pagkatapos ay sabay silang gumamit ng napakalakas na Detroit Smash na nagliwanag sa kalangitan at nang sumabog ay nagkaroon ng nakabubulag na liwanag na tila nakapagbukas sa isang paraiso sa kalangitan na siyang nagbigay ng ningning sa dalawang bayani. Umatake ng napakaraming Hydra si Nine na masikap na iniwasan ni Bakugo. Si Deku ay sinipa ito pero nakaiwas, saka iniwasan ng napakaraming laser at muling umatake ng malakas si Bakugo na puminsala sa braso ng villain. Nahulog si Kachan pero muli na naman siyang sumugod upang umatake ng hindi matutumbasan na lakas ng nagbabaga niyang damdamin upang maging pinakamalakas na sinalag naman ni Nine kaya sumabog ng napakalakas sa buong lugar. Tila isang napakainit na nilalang ang lumitaw kaya doble-doble ang inihandang pananggalang ng villain at pagtama nito ay pumutok ng mga nakagigimbal na liwanag ang buong paligid, tapos magkasabay na sumugod ang dalawa kung saan ginamit na ni Deku ang kahuli-hulihang patak ng nakamamanghang mapaminsalang kapangyarihan, kaya napatalsik niya si Nine, tapos sinunog pa ito ni Bakugo na talo pa ang init ng pinakamabagsik na bulkan hanggang sa maubos ang kanilang lakas at nagpaalam na si Deku sa One for All. Di nagtagal ay na-rescue na ni Hawk si Tokoyami. Namulat na rin si Deku sa mga bisig ni All Might, at si Bakugo ay hindi pa rin nagigising. Humingi ng tawad ang bida dahil napilitan siyang ipaasa ang One for All kay Bakugo upang matalo nila ang villain at mailigtas ang mga tao. Subalit proud pa rin sa kanya si All Might dahil ginamit niya ito alang-alang sa mga tao. Nang magliwanag ang buong katawan ni Deku kaya nalaman ni All Might na nanatili pa rin ang One for All sa katawan ng bida sa kadahilan ng handa nitong ialay ang buhay para sa iba kaya napaiyak na lang ang dating number 1 hero. Nailigtas na rin ang mga tao na nagtago sa loob ng kuweba at na-rescue ang lahat ng mga bayani na nagprotekte sa buong isla. Samantala sa di kalayuan ay pinuntahan ni Shigaraki si Nine sa mga bulaklak kung saan nang hihingi pa ito ng pagkakataon, subalit tuluyan na siyang ginawang alikabok. Napakasakit ng mga kamay ni Bakugo dahil sa labanan kaya ginamit sa kanya ni Recovery Girl ang quirk. Saka dumating na rin ang tatay ng dalawang bata at nagtulong naman ang lahat para muling maisaayos ang isla hanggang sa dumating ang araw ng kanilang paglisan. At habang papaalis ang barko ay hinabol sila ng dalawang bata na labis na nagpasalamat sa ating mga munting bayani. Sinabi naman ni Deku na maghihintay siya kay Katsuma sa UA kaya napangiti na lang ang bata.